Ang kwento ay nagsisimula habang ang mga sikat na estudyante sa paaralan ay naglalakad sa pasilyo sa kanilang tipikal na estilo, habang ang lahat ay nagbubulungan tungkol sa kanila. Si Suzune ay ang presidente ng Student Council, isang superstar, at meron siyang kasamang certified nerd na nagnangalang Kazuki. Ngunit ang ating ordinaryong bida, si Usato, ay hindi itinuturing ang kanyang sarili na katulad ng mga taong ito. Siya ay isang tipikal na estudyante sa mata ng karamihan at sa tingin niya sa kanyang sarili ay isang taong madaling makalimutan. Umuulan at wala siyang dalang payong. Pinag-iisipan niyang kunin ang payong ng iba, ngunit nagpasya siyang hindi ito gawin. Natatakot na maaaring simula ito ng isang buhay sa krimen dahil lang sa isang payong. Bigla na lang lumitaw si Suzune at ipinaliwanag na kinakailangan ng umalis ng lahat ng estudyante. Nagpasya siyang tumakbo na lang pauwi sa ulan, ngunit pinigilan siya ni Suzune. Hindi magandang tingnan para sa student council na hayaan lamang siyang mabasa sa ulan. Kaya dumating si Kazuki at ipinahiram sa kanya ang kanyang ekstrang payong. Nagulat si Usado nang maging mabait si Kazuki. Inalok nila na sabay-sabay na maglakad pauwi, at binanggit ni Suzune na marahil tadhana na nagkita sila. Inihambing ni Usato ang sandaling ito sa biglaang pagtakma ng pag-uwi kasama ang dalawa sa pinakasikat na estudyante sa paaralan sa isang video game. Muntik na niyang masira ang sandali sa pagsasabing may inggit ang lahat sa paaralan. Ngunit sa kabutihang palad ay hindi nila narinig ang kanyang nakakahiya na komento. Sa kanilang maikling paglalakad, sinabi ni Usato kay Kazuki na hindi niya inaasahan na siya ay magiging mabait dahil nakikita lamang niya itong palaging napapalibutan ng mga babae. Nakikipag-usap lang si Kazuki sa mga babae dahil sa awa, at inaasar siya ni Suzune sa pagsasabing mas gusto niyang makipag-usap sa mga lalaki. Nagkamali si Usato sa pagtatanong kung sila ba ay magkasintahan, na nagdulot ng awkward na sitwasyon. Naging medyo awkward ang paglalakad. Ngunit ipinaliwanag nila na magkasama lamang sila palagi dahil sila ay nasa student council. Humingi ng tawad si Usato sa sobrang tanga na tanong na talagang hindi niya dapat tinanong. Lalo pang naging mahirap lapitan si Suzune para sa ating mahiyain na bida dahil siya ay nanguna sa klase sa lahat ng subject at magaling sa lahat ng sports. Lalo siyang hinangaan ni Usato at binanggit niya na maganda rin si Suzune sa kalooban at panlabas na anyo. Habang papalapit si Usato sa iba, biglang lumitaw ang isang magic circle sa lupa at naitanong niya sa kanyang sarili kung ito ba ay portal papunta sa ibang mundo. Sa halip na matakot, mukhang excited si Suzune at nagtataka kung makakatagpo ba sila ng mahika, mga halimaw, at mamabayani sa ibang mundong ito. Dinala sina Usato, Suzune, at Kazuki ng Magic Circle papunta sa ibang mundo. Sa wakas, nagising na sina Usato at napansin nilang nasa harap sila ng isang hari. Natural lang na kinakabahan at alerto ang mga lalaki, pero parang iba ang pakiramdam ni Suzune dahil sa sobrang tuwa niya. Ipinakilala ng hari na Lloyd ang pangalan, ang kanyang sarili. Pero si Kazuki, diretso agad at tinanong si Lloyd kung bakit sila dinala doon. Pinigilan ng hari ang isa niyang gwardya na galit kay Kazuki dahil sa pagiging bastos at sinabing siya ang hari na parang di pa halata. Nagulat pa rin ang mga kabataan, maliban kay Suzune, na parang natutuwa sa nangyayari. Sinabi ng hari na sila'y tinawag para maging mga bayani na siyang pangarap ni Suzune. 2 taon na ang nakalipas mula nang inatake ang mundong ito ng hari ng mga demonyo at ng kanyang mga sundalo. Naipagtanggol nila ito, pero lumalakas pa rin ang kapangyarihan ng Demon Lord. Bilang huling solusyon, tinawag nila ang mga kakaibang tao mula sa ibang mundo na kayang harapin ang Demon Lord gamit ang bawal na ritual na tinatawag na pagtawag ng bayani. Sinubukan ni Usato na paalalahanan ang nasasabik na si Suzune na seryoso ang pinag-uusapan nila, at nagalit si Kazuki. Hindi siya interesado sa mga bayani o sa Demon Lord at labis na nagalit dahil tinawag sila ng walang paalam. Ayaw niyang maging parte ng isekai dahil hindi siya ang pangunahing tauhan at gusto niyang bumalik sila sa kanilang mundo. Pero malas para sa kanya, ang ritual ng pagtawag ng bayani ay one-way lang kaya hindi sila makakabalik. Natuklasan nila na may kakayahan si Suzune sa Thunder Magic, si Kazuki sa Light Magic, at ang kristal ni Usato ay nagkulay misteryosong berde na nagdulot ng pagkalito at takot sa mga tao sa kastilyo. Si Rose, isang makapangyarihang figura, ay nagpakita ng interes kay Usato dahil sa kanyang natatanging potensyal sa healing magic. Nagpasya siyang sanayin si Usato bilang kanyang subordinate na ikinatakot at ikinadismaya ng lahat. Dinala ni Rose si Usato sa kanyang base kung saan naroon ang kanyang mga kasama. Idineklara niyang sasanayin niya si Usato sa healing magic,
na nagpapangako ng isang mahigpit at posibleng masakit na proseso ng pag-aaral. Sa gitna ng kanyang mga takot at pag-aalinlangan, nagtataka si Osato tungkol sa kanyang kinabukasan sa kakaibang bagong mundong ito at ang papel na kanyang gagampanan, lalo na sa ilalim ng masusing pagtingin at mga inaasahan ni Rose. Ipinaliwanag ni Rose na ang tanging potensyal ni Osato ay maging isang healer, kaya dinala niya ito sa rescue team. Ito na ang magiging tahanan niya at tinawag niya ang kanyang team. Labis ang takot ni Osato sa mga sobrang astig na ito at sinabi ni Rose na sila ang mag-aalaga sa kanya. Pinakiusapan niya ang mga ito na maging mabait, ngunit mukha silang mga siraulo at nagpakilala sila. Takot si Osato sa pinakamasamang maaaring mangyari. Iniisip niya kung siya ba ay isang alay at isasakripisyo sa mga halimaw na ito. Sinabi ni Rose na huwag takutin si Osato. Ngunit siya ang pinakakinatatakutan sa lahat. Sinubukan ng mga lalaki na ipaliwanag na ito ang kanilang paraan ng pagiging mabait, ngunit hindi akala ni Osato na alam ng mga bros kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mabait. Ipinaliwanag ni Rose na kahit ang mga meatheads na ito ay kanyang mga tauhan, hindi sila mga healer. May dalawa pang healer sa rescue team, ngunit kadalasan ay nasa ibang lugar sila. Oras na para sa trabaho, kaya ipinaliwanag ni Rose na ipapasok niya ang kaalaman kung paano gamitin ang healing magic sa maliit niyang utak. Mukhang nasa permanenteng estado ng hindi paniniwala si Osato dahil sinasabi ng bawat hibla ng kanyang pagkatao na lumayo sa baliw na taong ito. Gamit ang mahinahon niyang boses na parang sa simba tuwing linggo, nagtanong si Osato kung pwede siyang mag-aral sa ibang guro. Ngunit binaliwala siya ng nerbyosa at sinabihan siyang bukas mag-umpisa ang pagsasanay. Inutusan niya ang bros kong si Tong na patuluyin si Osato sa kanyang kwarto at sinabihan silang kumain muna ng hapunan bago magpahinga. Binigyan ng mga ito si Osato ng malupit na katotohanan nang umalis siya dahil sinabi nila na siya ay nasa panganib. Si Rose mismo ang magsasanay sa kanya at dadaanin siya sa impyerno. Sinabi nila na baka ang impyerno pa ang pinakamaliit niyang problema at baka pagtawanan lang siya ng ating hindi bayani. Nang gabing iyon, nagtaka si Osato kung ano ang mangyayari sa kanya, ngunit nagpakita siya ng kaunting optimismo dahil sigurado siyang magiging ayos lang ang lahat. Ngunit, maaaring mali siya dahil mukhang kahit si Rose ay hindi alam kung ano ang mangyayari. Kinabukasan, nakita ni Osato si Nakazuki at Suzune na natutuwa dahil ayos lang siya. Humingi siya ng paumanhin dahil nag-alala sila, ngunit naalala niya na mayroong Rose na magtuturo sa kanya simula ngayon. Nagulat ang dalawa tungkol sa sinasabing mabagsik na pagsasanay at tinanong kung handa na ba siya. Kinumpirma ito ni Osato, binanggit niya na wala naman siyang ibang gagawin dahil gusto niyang makatulong sa kanila balang araw. Biglang lumabas si Rose at nagtanong kung wala na ba ang mga bayani. Natakot si Osato na bumalik sa realidad at hindi sumagot. Ipinaliwanag ni Rose na hindi siya nasa bilangguan at pwede niyang makita ang kanyang mga kaibigan kung gusto niya, basta hindi siya nagte-training. Nagpasalamat si Osato at binigyan siya ni Rose ng isang notebook para isulat ang kanyang programa sa pagsasanay, mga karanasan, o anuman ang nais niya. Ang unang araw niya ng pagsasanay ay kabaligtaran ng impyerno. Sa madaling salita, ang unang gawain niya ay mag-concentrate at mag-relax. Nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang dibdib at ipinaliwanag ni Rose na ito ay healing magic at tuturuan siya nito kung paano ilabas ito mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ng pagsasanay na iyon, inutusan siya ni Rose na magbesa ng aklat. Gamit ang mga larawan, ipinaliwanag ni Rose ang kanilang kasalukuyang lokasyon at kung saan naninirahan ang mga demonyo dahil malapit lang sila sa isa't isa. Linger ang unang target ng demonyo. Sinabi niya sa kanya na basahin ang aklat. Dahil dito niya malalaman ang tungkol sa mundo, mga bansa, lahi, at mga demonyo. Sinimulan niyang basahin ito, iniisip na madali lang ang pagsasanay. Subalit, iba ang sumunod na mga araw dahil pinatakbo siya ni Rose hanggang sa hindi na niya kaya. Sa tuwing bibigay ang kanyang mga paa, sinasampal siya ni Rose ng healing magic at inuutusan siyang tumakbo ulit. Tumayo si Osato at tumakbo para sa kanyang buhay. Subalit sinabi sa kanya ni Rose na kahit mamatay siya, bubuhayin siya ulit para lang patakbuhin. Inisip ni Osato na wala sa sarili si Rose, ngunit nagdesisyon siyang ilabas ang kanyang sama ng loob sa kanyang notebook. Sa ika-6 na araw, naisip ni Rose na mabagal siya at ininsulto siya. Napahiga siya sa sahig at muli nagdesisyon na ilabas ang kanyang sama ng loob sa notebook. Habang sinusubukan niyang tumayo, napansin niya na kumikinang ang kanyang kamay. Naguluhan siya na parang healing magic ito, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ito nag-activate. Halos pareho lang ang nangyari sa ika-8 at ika-9 na araw. Tumakbo hanggang sa mapagod, masampal o masipa, at ulitin ito buong araw.
Hindi niya namalayan, nadagamot na pala ni Usato ang kanyang sarili tuwing siya'y nasasaktan. Nalaman niya sa huli na nagagamit na niya ang healing magic na parang pangalawang kalikasan at muling tumakbo nang hindi na inuutusan. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay sa ika-10 araw. Dahil alam na niya kung paano gamitin ang healing magic, nakakatakbo na siya nang hindi napapagod. May mga pagdududa pa rin siya kung makakatulong ba siya kay Kazuki o Suzune, dahil tanging takbo lang ang kanyang magagawa. Dagdag pa rito, inutos ni Rose ang 1,000 push-up sa kanyang programa sa pagsasanay. Alam ni Usato na hindi niya ito kaya mag-isa, kaya patuloy niyang ginagamit ang healing magic para siguruhin kakayanin ito ng kanyang katawan. Kaya't ni Rose na pinipilit niya si Usato na sanayin ang kanyang katawan dahil kinakailangan niyang makatakas mula sa kaaway sa larangan ng digmaan at iligtas ang kanyang mga kasamahang sugatan. Kaya naman, mas mabilis siyang tumakbo, mas mabilis niyang maililigtas ang mga ito. Nagulat si Usato sa mga salitang iyon, ngunit inutusan siya ni Rose na ipagpatuloy ang mga push-up. Nagpatuloy siya sa pagsasanay, ngunit nagtaka siya dahil hindi siya sinigawan ni Rose. Iniisip niyang dapat siyang maging masaya dito, ngunit sa totoo lang, natatakot siya. Mabilis siyang nasanay sa pagsasanay at nagdagdag si Rose ng timbang habang siya ay tumatakbo. Sa ika-21 araw, dinalaw siya ni Kazuki at Suzune, kasama ang prinsesa at isang kawal. Pagdating nila, nagulat sila nang makita si Usato na gumagawa ng push-ups. Habang nakaupo, si Rose sa isang malaking bato sa ibabaw niya. Magreklamo si Rose na mabagal siya at hinimok siya na huwag sumuko. Ngunit nagpakita ng katatagan ang ating bida at sinabing madali lang ito dahil magaan si Rose. Pagkatapos, nagdagdag si Rose ng isa pang bato sa ibabaw ng nauna. Sa kabila ng pangamba, nagpatuloy si Usato sa paggamit ng kanyang kapangyarihan upang magpagaling. Hinangaan pa nga ni Rose ang kanyang determinasyon, sinasabing siya ay nagiging tipo ng lalaking gusto niya. Hindi makapaniwala ang dalawa sa pinagdadaanan ni Usato, ngunit agad namang naakit si Suzune nang makita ang kanyang mga muscle. Gayunpaman, nagalit ang kawal at hinawakan ang kwelyo ni Rose, tinatanong kung bakit niya sinisira si Usato. Hinawakan ni Rose ang kanyang kamay habang sinasabing gagamitin niya ang kanyang mga paraan upang gawing kanang kamay niya si Usato. Ipinahayag niyang si Usato ay isang biyaya dahil ayaw nitong matalo, ngunit ang pinakagusto niya ay hindi ito sumusuko. Pagkatapos, inutusan ni Rose si Usato na magpahinga at magtanghalian habang nagpapahina sa ilalim ng isang puno. Napag-alaman ni Usato na ang lalaki ay ang pinakamalakas na kawalang kaharian sa Sigis. Siya ang nagtuturo kina Kazuki at Suzune kung paano gumamit ng espada. Humanga si Usato dito. Tinanong ni Kazuki kung palaging ganoon kahirap ang pagsasanay ni Usato. Simpleng tugon ni Usato na medyo madali lang ngayong araw. Nagpa siya si Suzune na suriin ang mga muscle ng ating bida kahit na nahihiya ito. Labis siyang namangha sa kanyang malalaking abs, pati na rin ang prinsesa ay hindi nakapagpigil sa kanyang pag-usisa. Ipinagpatuloy ni Kazuki ang pagpapaliwanag na parang nahihirapan si Usato. Kinumpirma ni Usato na gusto niya sanang tumakas noong una, ngunit ayos na siya ngayon dahil nagugustuhan niya ang pagsasanay at buhay dito. Humanga si Suzune na nakahanap na siya ng kanyang lugar. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling at ipinaliwanag na gusto rin niyang tumulong sa kanila. Sinamantala ni Suzune ang pagkakataon para magpakilig, sinabihan siyang iligtas siya kapag kailangan niya. Subalit, sinabi lang ni Usato na huli na para kumilos siyang para karaniwang babae. Nadalit siya, ngunit kahit ang prinsesa ay sumang-ayon sa kanya. Kinabukasan, binigyan ni Rose si Usato ng isang bag at sinabing lalabas sila. Nag-alala ang mga lalaking mukhang tulisan na mapagtanto nilang ito na ang oras. Naguluhan si Usato, ngunit pagkalipas ng ilang oras, nakarating sila sa isang bangin. Inihayag ni Rose na sa unahan niya ay may gubat na tinatawag na Darkness of Linger. Binigay niya ang kanyang utos, makakauwi lang siya pagkatapos patayin ang isang Grand Grizzly. Sinubukan ni Usato na tumanggi dahil isa ito sa pinakamalakas na halimaw at hindi pa siya marunong lumaban. Tinuruan lang siya ni Rose kung paano tumakbo. Ngunit nainis si Rose at itinulak siya papunta sa gubat. Habang nasa ere, nataranta si Usato dahil malaya siyang nahuhulog patungo sa kamatayan.